original price amount, not on the accumulated interest. Pwede confirm if klaro pa ba gyapon akong tingog? Yes, sir. Okay. So, kining simple interest, guys, no? If maghulog ka og certain money, sample na to, 1,000, maghulog ka 1,000 sa imong bank account, kung mag-accrued siya interest or maghatag siya interest, ang iyahalang basis nga tubuan og interest is ang imuhang 1,000 pesos. Katog yung first amount nga imong gi-invest or first amount nga imong giutang gikan sa bank. So, ang imong interest nga gakakuha is constant each period each period is constant lang ang imong interest. Kaya again, constant man pod ang ginabasihan kung asa to ginakuha ang interest, which is katong first nga imong gihatag nga money or first nga imong gihulman nga money. So mora ni siya ang formulas under simple interest, no? Kung mag-solve kag amount, no? Kaning I mo ni siyang amount of interest, I. Kining P, mo ni siya ang first nga money or mo ni siya ang principal nga money nga either imong gipahulam or imong gihulman, no? Kini ring N kay mo ni siya ang number of period, no, nga nag-accrue siya interest. Kini ding I mo ni siya interest rate, no, mo ni siya ang tubo per May, no, tubo based sa mo ni siya ang tubo sa imuhang pinakauna gihatag or pinakauna gihulman nga amount of money. Then kining F, hello, klaro pa akong voice? Hello? Sir. Okay. So, kini na yung F, mo na ni siya ang final nga amount sa imuhang money, which is mo ni siya nga formula, no? Mo ni siya ang final nga, example, naghatag ka og 1,000. Gibutang nimo siya sa bank for 5 years, no? Within 5 years, nag-accrued siya og kining I nga interest, no? Nagkadako ang imuhang money. So pag abot sa 5 years, gusto na nimo kuhaan imuhang kwarta. So mao ni siya ang formula, no, para pagkuha nato kung pila na ang imuhang total amount sa money sa future nga value. Balik kaning F, mao ni siya ang future amount. Kining P, mao ni siya ang principal amount. Kining P, mao ni siya ang first nga money nga either imong gihulman or gihatag sa imong gihulman or imuhang gibutang sa bank. Ana siya. Again, no mo, ang P principal, ang I mo na siyang amount nga na interest sa imong kwarta, I is interest rate mo na siyang naka in terms of percentage, kini ding F mo na siyang future value sa imong kwarta, then N, number of periods. So na types of simple interest, no na duha. Ordinary simple interest. Pag ingon na tong ordinary simple interest, naka-base lang siya nga ang 1 year na to is 12 months. Tapos in a year, in a month, naka-equate lang siya og 30 days, no? Constant lang siya nga 30 days. Di ba? Kung tanaw dyan nato atong calendar, naman the month nga moabot og 31 days, no? Pero kang ordinary simple interest, each month, no, gina-treat lang sa nato as constant nga 30 days. So therefore, sa isa ka year natay 360 days. So ang formula kini, I, katong interest, di ba, gikan lang na sa I is equal to P N times I, no? Where kining N, ato siyang gi-convert aning P over 360. O, asa man gikan si 360? Gikan siya, ani, no? Considering nga natay 360 days. Pero kining P dapat, kung sayang unit ani, naka in terms gapon ni siya of days, no? Days ni siya para kaning 360 days gapon, no? Next, na po tayo exact simple interest, no? From its term, no, nga exact, no? Dahil sa exact simple interest, ginabase na din nato ang number of days, either 365 days if ordinary year, or 366 days for leap year, no? 365 days lang siya if ordinary year lang, no? Pag leap year siya, himuon na nato ni siya og 366 days. So, bali, inani siya, no? Ang formula, no? Ang katong 360, kining 360 dani, ilisa lang nato siya og 365 if ordinary year. Pero pag leap year, himuon lang nato siya og 366. So, unsaon man nato pag-identify ang
leap year. So inani ra kapag-identify ang leap year, no? Tanawon sa nato ang year, no? If ang year gani, no? Pabagon sa nato nga question, is the year divisible by 4, no? Example, 2004. O di ba si 2004, it is divisible by 4, no? If it is not divisible by 4, automatically it is not a leap year. Dili siya leap year, no? Pag dili siya divisible by 4, no? Pag it is divisible by 4, dali ka proceed. Pero again, pag divisible ang year by 4, dili siya automatically nga makonsider nato og leap year. Dapat moagi pa taani nga diagram, no? Pag divisible siya by 4, yes, proceed taani dayon. Is the year divisible by 100? If ang year gani is divisible by if ang year gani divisible by 100, dali sa ka-proceed. Dili pa ka diretsyo mag-conclude nga leap year siya. Pero pag ang year gani, dili siya divisible by 100, matik na siya leap year. So bali, matik siya leap year if it is divisible by 4, but it is not divisible by 100. O pares ani no ni 2004. Di ba si 2004, divisible siya by 4, pero it is not divisible by 100. So matik nga leap year siya. Pero pag ang year gani na to, divisible siya by 4, at the same time, divisible siya by 100. Like for example, year 2000. Year 2000 is divisible by 4, at the same time, divisible by 100. Unsa tong next buhaton, dapat i-check sa nato if it is divisible by 400. Pag dili siya divisible by 400, dili siya leap year. Pero pag divisible siya by 400, leap year siya. O pares ani ni 2000. O di ba? Si 2000 divisible siya by 4. Divisible siya by 100. So dapat i-verify sa natin if divisible ba siya by 400. Since 2000 is divisible by 400, siya kay leap year. So inana nato no, inani ang process no para ma-determine nato if leap year or dili leap year ang ato ang mga years. So sample problem. Okay, no? Kini first, a bank charges 12% simple interest on a 300 pesos loan. How much will be repaid if the loan is paid back in one lump sum after 3 years? So ang bank daw nagpautang daw siya og 300 pesos nga loan, no? Nga na siya interest nga 12%. Ang question, pila daw dapat ang ibayad balik sa bank, no? If 3 after sa 3 years, no? After sa 3 years. So bali, nakay future value ang atong binaka-solve, no? Solve na ta ang future value. Kung P, mo ni siya ang first na value nga giutang sa bank, which is equal to 300. Ang N, pila ka buok periods, o pila man ka buok periods, di ba? After 3 years. So 3 ang period. Then I dayon, mo ni ang interest, which is given 12%. So let's substitute. Tomorrow ni siya pag-substitute. 300 times 1 plus 3 atong n times I na to nga 0.12. Therefore, future value nga dapat ibayad na to balik sa bank after 3 years is equal to 408. So let's proceed. If you borrowed money from your friend with a simple interest of 12%, find the present worth of 50,000 which due at the end of 7 months. So this time, nangulam daw kasi mong friend, no? With simple interest nga, 12% lang. Pila daw ang present worth, no? This time, present worth ang ginapangayo. Of, hello, klaro pa akong voice? Yes, sir. Okay. Pila daw ang present worth, pila daw tatong gihulman nga kwarta if after 7 months, magbayad ka og 50,000 sa iyaha. So therefore, kini si 50,000, mao na ni si F, no? So mawaragya po na tong formula, therefore, si 50,000 siya na tong F, no? Ang P, mao ni ang pila niya tong amount nga gihulman, nga nang makabayad man ta og 50,000 sa 7 in about 7 months. So plus 1, no, P plus the quantity of 1 plus pila man ni ka month, no? 7 months. Pila in a year, pila ka buok months, so 12. Divide lang din nato siya og 12.
kay atong basis ani kay every year, no? Ang ato ang period ani kay every year. So manang si 7 months, no? Dapat i-divide sa nato siya og 12. Kaya dapat year ang ato ang period, no? Times lang nila siya og 0.12 kay mao na ang ato ang interest. So therefore, ang ato din gihulman nga kwarta is 46,728.97. No? Bali ang interpretation, kung nahulam kag 46,728.97 na amount sa kwarta tapos na siya interest, simple interest niya 12%. Kung bayaran niyo siya in 7 months, nga dapat bayaran nimo siya in 7 months, ang imo daw mabayaran ana kay 50,000 pesos. So next sample problem, a deposit of 110,000 was made for 31 days. The net interest rate after deducting 20% withholding tax is 890.36. Find the rate of return annually. So dali na po nga case guys, nag-deposit daw of 110,000 in 31 days, no? Nadatay net, no? Natay net nga interest rate which is 890.36 pero after na siya, after na nahimog 890.36 ang atong interest, after pag-deduct na to og tax, unsa tong buhaton ana? Kuan sa nato ang gross interest. Pila gid ito ang original nga tubo sa kwarta. No, kaya ang original nga tubo sa kwarta mao man na ang gross. Pero ang naa sa tuwa is ang net na. Kay ang net di ba kay gikan na si gross gimaynusan og withholding tax. So ang nabilin adto mo na lang ko net interest. Pero ang atong gusto kay ang gross interest. So atong buhaton kung sa nato si gross interest, yun ani lang siya. Again no, atong net interest is 890.36. Sa PICAS side sa equation natay gross interest 1 minus 0.20. Asa man gikan si 0.20, gikan siya sa 20% nga withholding tax, no? Therefore, ang ato ang gross interest is 1112.95. So mao din ni siya ang total interest gyud sa atong gideposit nga kwarta. So ang ginapangayo dani is ang rate of return which is mo na ato ang rate or I. Mo na siya ang interest rate or I. So again, natay gross interest which is equal to I. Natay P which is equal to 110,000. Natay N which is equal to 31 days. Masolve na din nato si I. So substitute nato ang mga given. O di ba this time wala man gi-state no nga magamit ta og exact simple interest. So therefore, ang atong gamiton lang is katong ordinary simple interest. Wherein ang atong gamiton nga number of days is equal to 360. Therefore, I nato is equal to 11.75%. Next, if you borrow money from your friend with simple interest of 12%, find the present worth of 20,000 which is due at the end of 9 months. So nanghulam daw ka sa imong friend og kwarta no nga 20,000 with simple interest of 12% which is due at 9 months. Ay no, sorry no. Nahulam daw kag kwarta sa imuhang friend, no? Tapos ang imo daw nabayaran dayon after 9 months kay 20,000, no? Pila daw to ang imuhang gihulman. Bali, find the present worth or pila daw tong original nga imong gibaro nga kwarta sa imuhang friend. Mao ra gyapon nga formula. Since ang future value niya kay 20,000 daw imong nabayaran balik. So isolve daw nato ni pila daw tong original amount ng money nga imuhang gi-borrow. Since again no, ang plus 1 lang no, plus 1 sa sulod sa equation, and dayon nato kay 9 months divided by 12 kay again no, akong basihan ana no kay there are 12 months in a year. So divide lang gyapon nato siya og 12 times I din nato nga 0.12. Therefore, ang ato P, ang ato din gihulman nga amount sa money kay
amount of money is 18,348.60. Another example, no? A loan of 12,000 amounts to 12,540 from February 1, 2000 to May 1, 2000. Find the simple interest rate if the exact simple interest rate using 366-day year is applied. So ang ginapangayoan ni kay ang exact simple interest or katong I. So ang ato no, wala man di directly state kung pila ka days, no? Ang gibutang lang dali from the period of February 1 to May 1 of the same year 2000. So, buhaton ana. So, magtinamban sa tag-ihap, no? Pila na kaadlaw, no? So, from February 1 to May 1, so sa February alone nga month, na ay 29 days. Kung anong na may 29 days, no? Di ba? Usually 28 raman. Kung anong na 29 days. Tungod kay si 2000, leap year man si 2000. No? Leap year man na si 2000. So nadugangan ko, isa ka adlaw. So si March, natay 31 days pang March. April, natay 30 days. Tapos kang May, sa May 1 raman mag-end. So nalang tayo 1 day nga sa kang May nga month. So, kung i-add na to ni tanan days, kinitanan days, it is equal to 91, no? Divide lang din nato sa 366 kay giingon dali sa problem nga magamit ko 366-day period, okay? So again, atong future worth sa money is 12,540 daw. Tapos ang atong loan na amount or ang original amount sa money is 12,000 lang. Ang ginapasolve is I. Therefore, masolve na nato si I equal to 18.10%. So ang simple interest daw kay 18.10%. So next, discount. Kini si discount, kung basic lang nga definition ni discount ta akong explain kay. Usually sa bank or kung manghulam ka, example, manghulam ka og example no, manghulam ka sa bank of 10,000, no? May tendency si bank na kuwaon niya daan ang imuhang interest. Example, no? Ang interest kay 800, no? Sa imong gihulam na 10,000, kuwaon na ni bank daan ang 800. So therefore, pila na lang ang imong nakuha nga kwarta, 92 na lang ang imuhang nakuha nga kwarta. So mao ni ang pasabot ni discount. So dili sa nato ni siya i-associate ang discount nga kanang parigas sa mall nga kung mag-buy ka og something na 50% off, ay na dili siya na pasabot ni discount dari sa engineering economy. Bali si discount, no, iyang pasabot kung manghulam ka og kwarta sa bank, na tendency nga ginakuha daan ni bank ang interest, gina-minus niya daan sa kung pila to ang imuang hulmon nga kwarta. So for example, nang hulam ka og 10,000 sa bank, tapos ang interest kay 800, kuwaon na daan ni bank ang 800. Therefore, ang nahatag na lang sa imo nga kwarta kay 9,200. So mao na siya si discount. So ang formula lang ni discount is future worth minus present worth. Tapos kung mag-solve kag discount rate, ang formula lang ni discount rate kay amount of discount over future value. Tapos si discount rate na siya relationship ni interest rate, where interest rate is equal to discount rate over 1 minus discount rate. So let's proceed. Sample problem number 1, no? Mr. J. De La Cruz borrowed money from a bank. He received from the bank 1,340 pesos and promised to pay 1,500 at the end of 9 months. Determine the following. So, bali si Mr. J. De La Cruz, naka-receive siya sa bank o nanghulam siya sa bank, then ang iya lang na-receive nga money kay 1,340 pesos. And then, dapat daw magbayad siya na 1,500 at the end of 9 months. So, isolve na nato ang una, simple interest rate. So again, sa'yo na kayo simple interest, I is equal to PNI. Oh, yun sa mani. Di ba discount is equal to future worth minus present worth.
Di ba ang future worth nato kay 1,500. Manusan na nato siya sa na-receive lang niya which is ang present worth equal to 1,340 times original or ang present worth nga 1,340 times n nato 9 divide nato kay na may 12 months sa isa ka year, no? Times I dayon. Therefore, ang atong simple interest rate is 15.92%. Letter B is ang discount rate. O nanatay I. Remember sa previous slide, na relationship CI o C discount rate. No? Kini nga formula. Substitute lang nato, no? Nasolve na nato CI, substitute nato 0.1592. Then, ang mabili na lang nga variable is ang variable nga D or C discount rate. So therefore, Caltech discount rate is equal to 13.73%. Next sample problem, kini. A man borrowed 20,000 from a local commercial bank which has a simple interest of 16%. But the interest is to be deducted from the loan at the time that the money was borrowed and the loan is payable at the end of 1 year. How much is the actual rate of interest? So, bali nga problem guys, nang hulam daw og kwarta nga 20,000 ang isa ka tao, no? With a simple interest rate of 16%. But ang interest is diretso nato siya i-deduct sa loan. Again, pila ang loan? 20,000. From the 20,000, i-deduct na daw nato daan ang katong interest, no? Bali, dili na 20,000 whole ang ma-receive ni sa tao. Kay didakan na siya daan sa interest, no? So pila daw ang actual rate of interest? Kini si actual rate of interest mo na si I. Sorry. Kana si actual rate of interest mo na si I. Kini simple interest ka 16%, mo na si D or mo na si discount rate. Kaya mo man siya nga, di ba siya sa interest nga, gideduct mo daan sa loan, no? Pag i-deduct, di ba daan mo sa loan, di ba mauna si discount rate. So, remember mo ning relationship ni interest rate and discount rate. So, di ba, remember, no nga, ang simple interest rate daw, which is katong B, 0.16. O, substitute na to si 0.16. So, makuha na nato si actual rate of interest, which is equal to 19.00%. O, pero, di ba, nagya po yung other way para masolve nato si I. Na other way na pwede nga masolve nato si I. Aside ani nga relationship. Pero, mali ang easier way. Pero nagya po isa ka pa maagi. Remember, mo di ba ni ang loan, giloan na amount, 20,000. Tapos yung I, mo ni siya ang discount rate, which is 16%. Therefore, ang discount di I is 3,200 pesos. Mauda na siyang amount sa money nga i-deduct nato daan sa 20,000. Bali, ang present worth or ang amount lang nga ma-receive sa tao nga nang hulam og kwarta is 16,800. Tungod kay kini si 32, i-deduct siya daan sa loanable nga amount. Therefore, ang present worth nato is 16,800. So, di ba, sa manigikan, di ba, I ra ni siya is equal to P and I. O, di ba? So, I daw, ang interest din nga gi-minus kay equal to 3,200. Tapos, ang present worth or ang amount nga na-receive lang sa tao nga nang hulam og kwarta kay 16,800. Ang end din nato or period, pila ka period, ginunda ni 1 year lang, no? Times I, where I again mo na siya itong gipangita, which is mo na ang actual interest rate. So therefore, ang actual interest rate is equal gapon to 19%. Same na sila, ani, no? Same na sila, duha. Walay lahi og answer, no? So nakay duha ka pa maagi, pero again, kining direct formula is the easier method than kining mag-agi pa ka ani nga process, pero regardless, same ra gyapon yung makuha nga answer. So let's proceed to. We are done, no, sa simple interest and discount. Klaro ba kung voice at everyone? Yes, Hello? sir.
Okay. So mana ta si simple interest and discount. Pero guys, dari kay gamay ra gid akong gibutang nga example, no? Pero nakoy original gid nga PPT nga daghan siya sample problems. Pero for the sake man gyud nga gamay ra tag oras no 1 hour 30 minutes lang ta, so gamay ra akong gibutang dani nga formula. Pero ang ako upload sa Google Drive kay kato lang daghan formulas para mas daghan mo ma-review nga sample problems later on. Okay? So let's proceed, no? Ako lang i-discard, no, ang annotations. Okay. Let's proceed to compound interest. Okay. So diretso na to sa definition ni compound interest. Okay, moran siya ang diferensya ni compound interest versus simple interest. Diba kang simple interest, kung sa to kung gihatag na definition, ang interest nakabase lang siya no sa first amount nga imong gipahulam or imong gihulman. No, dito lang gid siya nakabase ang interest, no? So constant lang ang imuhang ginakuaan og interest nga value, no? Katulang first nga money nga imuhang gihatag. Katong first gid nimo pag-invest, dagto ra gid sila magkuha og interest, mora siya ang basihan. Pero ka compound interest dili, no? Kang compound interest, example, year 1, example, naghatag ka og 1,000 sa isa ka bank, no? Nag-deposit ka sa isa ka bank og 1,000. Pag abot sa year 1, no, nitubo siya to 1,100. Bali ang interest kay 0. Bali ang interest kay 10%. Bali every year daw magtubo imong kwarta og 10%. So sa first year, since 1,000 man imong gi-deposit, mutubo siya 10%. Pila man ang 10% sa 1,000? Di ba 100? So pag abot kang year 1, nahimo na siya og 1,1 kay natubuan siya og 100 pesos. Pero pag abot kang year 2, ang basihan na to sa atong interest nga 10% na itong interest, dili na si 1,000. Rather, kini na si 1,1. No? Ana siya ang pasabot ni compound interest. No? Pag abot kang, pila man ang 10% ani, di ba? 1,110. So pila na imong kwarta sa year 2, may mo na siya og 1, 2, 10. No? Pag abot kang year 3, ang ato na pong basihan nga kuhaan na tog 10%, kini na po si 1 to 10, dili si 1,000. So mao na siya ang pasabot ni compound interest. So no, like sila ni simple interest, no? Like po si compound interest. Kung mag-solve kag future value sa imong kwarta under compound interest, mo ni ang formula. F is equal to present worth times the quantity of 1 plus I raised to n, or n is the number of period. Kung mag-solve po kag interest or ang natubang sa imong kwarta, kini lang ang formula. I is equal to, asa man ni gikan. O gikan lang siya ni F. Bali ang formula lang ni I is equal to final value sa imong kwarta minus initial nimo nga gi-deposit. O, di ba? Kini mo man ni si F, no? Same naman na ang F kanang si P times the quantity of 1 plus I raised to the power of n. Minus na lang din nato og P. Okay? So, mora na siya si I, mora po ni si future value. So, mora na itong duwa ka gamiton nga formula under compound interest. Okay. Take note ha, this is very important, no? Dapat makabalot ta og compounding period, no? Pag actually, 1 lang ang compounding period, kay ika-isa lang man sa nimo gibutngan og interest, which is annually. So once a year lang kagatubo ang imuhang interest. Pag semi-annually, ikaduha na gatubo ang imuhang interest. Bali, first 6 months, ang isa din kay second nga 6 months. Okay? Pag quarterly, ika-upat, no? Kay every 3 months. O pila man ka months sa year na ay 12. Since every 3 months man gatubo ang interest, so ika-upat, no? Ika-upat ka magtubo ang imuhang kwarta. Pag monthly, ika-12 magtubo ang imong kwarta kay na ay 12 months in a year. Okay, pag weekly, this is
52 no, dili na 1 no, 52 ni siya. Kaya di ba in a year na ay 52 weeks. So 52 ni siya no, magtubo imong kwarta 52 weeks. Sa may quarterly, ika 8. Now if daily, every day, either 365 if walay leap year or 366 days if leap year. Nominal versus effective interest rate. Unsay kalahian ni duwa? Sa ilang duwa ako na ipakita diretso So si nominal interest rate, mo lang na siya ang stated interest rate. Kini si effective interest rate, mo na siya ang interest rate that takes account the compounding period. O di ba, nailahi nga compounding period, na annually, semi, quarter, daily, weekly, monthly. No? Kung i-consider na to nimo siya nga mag-compound daw sa monthly, weekly, mo na siya ang effective interest rate. Pero pag nominal interest rate, wala pa nimo gi-consider ang compounding period. Okay, so what is yung formula ni effective interest rate? I sub E is equal to 1 plus I sub S raised to the power of M minus 1. O, kinsa man si I sub S? I sub S is equal lang kang R over M. Kinsa gani si R? Si R mo ni siya ang atuang stated interest rate. O, mo ni si I atong stated nga interest rate. Si M, mo ni siya ang compounding period. Di ba si compounding period, mo ni mo siya kung gipakita kaganina, no? Pag annually, 1 lang ang compounding period. Pag semi-annually, 2. Pag weekly, 52. Pag quarterly, 4. Pag semi-quarterly, 8. Pag daily, either 365 or 366. Okay? So let's proceed na to sample problems. So sample problem number 1, no? John borrowed. Hello, klaro pa ba ako, boys? Hello? Hello? Yes, sir. Thank you, sir. Oh, okay. So going back, so John borrowed 50,000 from the bank at 25% compounded semi-annually. What is the equivalent effective interest rate? O di ba natay stated rate nga 25%. Pero kini daw si 25%, i-compound pa nato na siya semi-annually. O, what is the equivalent effective interest rate? So gamitan na nato ni siya nga formula. So I sub E, which is effective interest rate, is equal to 1 plus I sub S raised to the power of M minus 1. Substitute na to. Di ba remember si I sub S? Kung sa gina si I sub S, equal lang na siya, di ba, kang R over M, no? Where M is our compounding period. So I sub E is 1 plus, ang R na to, gibutang na sa problem, 25%, so that is equal to 0.25 divided by R, which is nga to ang compounding period. Since stated na nga semi-annually, di ba pag semi-annually, 2, no? 2 na siya ka compounding period. So i-divide na to siya by 2. Then M na to, moragyapon, raise na to the power of 2 minus 1. Therefore, ang atong effective interest rate, no, is equal to 26.56%. Let's proceed. Find the present worth of a future payment of 300,000 to be made in 5 years with an interest rate of 8% per annum. O, dari state no nga per annum. So, annually. So, pila ato ang M? M nato dani is equal to 1. So, gamit na lang nato og formula. Ang ginapangayo dani kay present worth, no? If ang future value daw sa money kay 300,000 and ang atong N kay 5 years. Tapos ang atong interest rate kay 8%, no? So therefore, substitute na to F equal to 300,000. Atong ginasolve kay P, which is ang present worth. Ang I nato is 0.08. No, kini si I, paminaw ha,
Kini si I, dili na nato siya i-divide. Kay mo ra magyapon no, kung si 0.08, excuse me, divide na to siya og compounding period since nakabutang man dani nga per annum or per annually. So 1 ra gyapon natong mabutang sa baba. No, mo ra gyapon 0.08. So wala na ko nagbutang dani. Ang N nato is 5 man. No? Since wala naman siya since iyang compounding period kay 1 man, kung mag-multiply ko dani og 1, wala ra gyapon changes. So 5 ra gyapon akong gibutang. Therefore, ang present worth day sa money kay 204,174.96%. So, ako na siya i-relate no, murag inani ang MP2 sa pag-ibig, no? For example, mag-invest ka og inani 204,174.96, tapos ga-earn imong kwarta 8% compounded annually in 5 years, imong kwarta mahimo siya og 300,000. So, inana siya. Next sample problem, no? The amount of 50,000 pesos was deposited in the bank earning an interest of 7.5% per annum. Determine the total amount at the end of 5 years if the principal and interest were not withdrawn during the period. So bali, nag-deposit daw ka sa bank of 50,000 pesos. Tapos ang bank kay ga-earn siya og 7.5%. I-determine ko nato ang kwarta nimo at the end of 5 years. If wala gid nimo siya, gi-withdraw within 5 years. No, pila ang niabot sa imuhang kwarta. So mora gyapon natong gamiton since future man natong ginapangayo. So F ang atong isolve. So imo dang gi-deposit di ba kay 50,000, tapos ga-earn siya of 0.075 or 7.5% per annum. Then ang period kay 5 years. Therefore, makuha after 5 years ang imong 50,000 nga kwarta, mahimo na siya og 71,781.47 pesos. So, how long will it take money to double itself if invested at 5% compounded annually, no? Pila daw kay years para ang imong gi-invest nga money ma-double if 5% compounded annually. So again, so sipot pasabot ana, ang imo daw P pag-abot sa future ma-double, mahimo siya og 2 times T, no? Therefore, ang future amount na sa imong kwarta, ang F, is equal to 2P. Agree? So ato na siyang substitute. So F do nato, mahimo do siyang 2P or ma-double nato si P. So therefore, makancel lang ni si P. No? Makancel lang nato na si P. Wala pa nato na-cancel, substitute. So mahimo mag-log din ta, log 2, kay naka-raise man si N. So bali nato si N dani. No, bali nato si N dani. N log 1.05. So Caltech, it takes daw 14.2 years kung gusto nimo imuhang kwarta ma-double. If ang percent lang kay, if ang interest rate kay 5% lang siya compounded annually. So it will take 14.2 years para imong kwarta kay ma-double. So find the present worth of a future amount of 100,000 to be made in 10 years with an interest rate of 12% compounded quarterly, or this time 12% pero compounded siya quarterly. So substitute na to ang mga given. Okay, observe ha. Ang future worth kay 100,000. Ang ginapasolve sa tuwa ang present worth. O this time, ang stated, di ba nga, percent sa atong interest rate kay 12%. Kana si 12%, i-divide pa nato na pila ka compounding period. Since compounded quarterly man, pila tong M. M is equal to 4. So mo nang nag-divide ta dani og 4. Sa taas pod, ang years, pila ka book years? 10 years man. I-times pod nato siya pila ka buok compounding period. Since upat man ka compounding period, so ang 10 i-times 4 sa nato. Therefore, ang present worth is equal to
30,655.68 pesos. Kini na pod. In how many years is required for 2,000 pesos to increase by 3,000 if interest at 12% compounded semi-annually? So this time, semi-annually na pod compound nga to ang interest rate. So maragya pa ng formula. Okay, nani na itako no? In how many years daw ang imong 2,000 madugangan sa og 3,000? No? Ang imong 2,000 madugangan og 3,000. Subot pasabot, in how many years mahimo og 5,000 ang imuhang kwarta. Okay, so substitute lang nato. Again, ang atong stated rate, i-divide nato sa pila ka compounding period. Since semi-annually man, since ang semi-annually kay ang M na is equal to 2, no? 2 ang iyahang N. So, divide nato siya by 2, then ang kinipod, ang year pod nga N times po nato og 2 kay compounded semi-annually. So, mag-log yapon ka, therefore, it will take 7.86 years para ang imong 2,000 mahimo og 5,000 pesos. Hindi lang guys sa mag-charge ko kadali. Kaya nalubat ko. Layo magid ko sa layo ko sa plug. Okay, wait lang ha. For a while. Slide 9. Kadali lang dyan. Mag-unshare ko ha. Gamay lang guys. Mag-chart. So, hello once again. Klaro, pababalik akong voice sa inyong end. Please confirm. Okay. So, mag-share ko balik sa akong screen. Gani mo ta nag-stop, no? Sakto ba? Hello? Yes, sir. Yes. Okay, okay. Let's proceed. Another sample problems. Compute the equivalent rate of 6% compounded semi-annually to a rate compounded quarterly. So bali, pila daw equivalent rate sa 6% compounded semi-annually to a rate compounded quarterly. If na sila duwa ka compounding period na ay semi-annually versus quarterly, pila daw ang difference sa ilahang effective interest rate. Ako lang na siyang nakay effective interest rate I2, kanang I2 which is mo na siyang compounding period ni semi-annually. Di ba semi-annually, iyang compounding period ana di ba kay 2. Pag quarterly,
iyang compounding period ana kay 4. So manang ginag-equate lang kung effective interest rate sub 2 is equal to effective interest rate sub 4. O, di ba inani lang ang given sa tuwa kay 6% compounded semi-annually. So mo ni siya si I sub 2 1 plus 0.06 over 2. Semi-annually man siya raised pod to 2, no? Again, kay ang compounding period kay 2 minus 1. Bali din nga pikas sa atong side sa equation, wala tay data, no? Ang nalang sa tuwa is compounding period nga quarterly, which is equal to 4. So manang, dari sa pikas nga side sa equation, 1 plus I, again ang I, mo na itong gusto nga isolve, which is mo na ang ato ang interest rate. Divide lang yapon nato na siya by 4 tungod kay compounded quarterly. So, na 4 ka compounding period, basta quarterly. Raise yapon nato siya sa number of compounding period. Then minus 1. Then Caltech, therefore, ang equivalent dahil ni 6% compounded semi-annually is 5.96 compounded quarterly. So, bali, ginapangitaan lang nato siyang equivalent. Although, lahi-lahi sila o compounding period. Another sample problem, if 5,000 shall accumulate for 10 years at 8% compounded quarterly, find the compounded interest at the end of 10 years. So, bali, yung 5,000 pesos daw, ibutang nimo siya for 10 years, nga ga-earn siya og 8% compounded quarterly. Pila daw ang ato ang compounded interest o kinsa man na si compounded interest o di mo na si I isolve lang nato ang total nga tubo sa imong kwarta. If ang imong 5,000 pesos kay ibutang nimo siya sa imong account for 10 years unya ga-earn siya 8% compounded quarterly. So substitute lang nato sa natay 5,000 nga atong i-invest plus times sa quantity of 1 plus ang rate nato 8%. So 0.08 divide nato sa number of compounding period which is 4. So divide nato siya by 4, raise na nato siya sa number of compounding period times number of years. Di ba? 4 atong compounding period times number of years equal to 10. Minus na nato siya og P which is 5,000. Therefore, ang total nga tubo sa tong kwarta at the end of 10 years is equal to 6,040 pesos point, ay 6,040.20 pesos. So, mana siya ang total nga tubo sa ato ang kwarta. Now, may continuous compounding, no? Sabot ni continuous compounding. No, si continuous compounding, bali, every second, every millisecond, matubo ang imuhang kwarta. Night changes sa value sa imuhang kwarta. Bali, mura siya og eternity bitaw nga constant gid kayo ang iyahang compounding. Dili daily, dili quarterly, dili annually, but every moment, no? Taga ginhawa nimo, gadagan ang imong kwarta, ga-compound ang money nimo. Okay, mo na siya ang continuous compounding. So, ang formula lang ni continuous compounding is money, no? Kung mag-solve kag future values sa imong kwarta mo rin, F is equal to T or katong value nga imong invest times E raised to the power of R times N. Then kung mag-solve kag effective annual interest, mo ra pod ni E raised to the power of R minus 1. Where P is principal, mo to siya ang first amount nga imong gihulman or imong gi-invest. Ang R then kay rate continuous compounding, F then is future value. This time wala na tay M, no? Wala na tay M. No, wala na tay M. Tungod no wala na tay M, no? Tungod kay continuous man ang compounding, no? Bali wala na yung mga specific periods of compounding, rather constant yung compounding or continuous. So let's proceed. Sample problem 1, a nominal interest rate of 3% compounded continuously is given on the account. What is the accumulated amount of 10,000 pesos after 10 years? So imo daw 10, pila daw
ang total nga ma-accumulate sa imong kwarta if nakay 10,000 pesos nga gi-invest for 10 years. Unya kani mo gi-invest nga 10,000 pesos kay 3% compounded continuously. So therefore, gamit lang tayo nga formula kay accumulation man. So accumulation that is equal to future value or future amount sa imuhang kwarta in 10 years. Substitute lang nato. Where P is 10,000 pesos times epsilon raised to the power of R, which is mo na siya to ang interest rate equal to 0.03 times 10 dayon, which is ang N mo na siyang number of years or number of periods. So times 10. Therefore, ang future value sa imong kwarta after 10 years is equal to 13,498.60 pesos. Next, compute the effective annual interest rate, which is equivalent to 5% nominal annual interest compounded continuously. So this time, ako mag-equate na po tanong, pila daw effective annual interest rate, which is equivalent daw to 5% nominal annual interest compounded continuously. So pila daw ni si annual interest rate na equivalent siya to 5% nominal annual interest compounded continuously. Again, ang kuha lang nato ang effective interest rate. Where, di ba, ang R nato nga dali is 0.05 minus 1. So therefore, ang effective annual interest rate is just equal to 5.13%. So again, no, sa ang engineering economy, biskan sa board exam, kuan gid siya no kaning formula based na gid siya. Dili gid siya parehas sa pisad bitaw nga grabe gid kayo ka in-depth or super kalisod ang mga problems kaya nga ihatag no sa pisad lang gyud if you know the formula same as HPGA dako gyud chances nga kabalo ka sa answer if kabalo lang ka sa formula. Last sample problem. So a man wishes to have 40,000 in a certain fund at the end of 8 years. How much should he invest in a fund that will pay 6% compounded continuously? So gusto daw sa tao nga at the end of 8 years, gusto siya maka 40,000 pesos. Pero dapat niya invest karon. Ang kwarta is ba-earn 6% compounded continuously. Okay? So atong ginasolve ana is ang P. O P atong ginasolve ana karon. So again, ang tao gusto siya sa future maka-receive siya og 40,000 pesos. So pila dapat iyang i-invest nga P? If the earn ang kwarta og R na to 0.06, pila ka year, pila ka period or pila ka years? 8 years. So therefore, P is equal to 24,751.34. So ba't pasabot, dapat tao karon mag-invest na siya og or maghatag na siya kwarta sa bank or asa niya ipatubo yung kwarta 24,751.34 pesos para at the end of 8 years makakuha siya og 40,000 pesos. Last sample problem, compute the nominal interest rate of a continuously compounded loan if the effective interest rate is 25%. O, kanina gyapon nga formula. Pero this time, ang ginapangayo kay ang nominal interest rate. So, mo na siya CR. No? Si R this time ang ginapangayo. Kay gihatag man dani ang effective interest rate. So, nata effective interest rate equal to 0.25. So, therefore, masolve nato ni, no? Tapos ang ihimay-himayon, E raised to the power of R is equal to 1.25. Therefore, R is equal to 9.69%. Okay? I think that's all for compound interest and continuous compounding. So ako rin nga pong i-discard ang annotations. Wait lang ha. Klaro po ba akong voice sa yung end before to mag-proceed? Yes, sir. Okay. So I think no, naagit tayo isa ka PowerPoint nga dili ma-cater
No, actually guys, kini si engineering economy na human ginako tanan ang PowerPoint, no? Actually daghan yun siya topics, no? Nani siya yung simple interest, katong discount na yon, naputay compound interest and then continuous compounding. Natay annuities, no? Kanang annuities, daghan pa na siyang topics and their annuities. Napatay uniform gradient series. Napatay evaluating alternatives. Napatay depreciation. Napatay inflation rate. Napatay cost-benefit ratio, no? Napatay mga rate of return. Pero ang ako yung pero dili mabalaka no, sige maghatag na lang ko og lecture material sa tanan engineering economy na ako nga namuhat nga PPT. Tapos ang akong ihatag is katong dagan na og mga solution, dagan og mga sample problems. However, for tonight, I think dili din nato makater no tanan discussion no. Kay 30 minutes na lang nabilin sa ato ang time. No, ako na lang i-discuss karon ang frequent nga naa sa board exam, which is kining last ang depreciation. So taas gid kay nga topic si depreciation, no? But anyway, atong hinay-hinayon. Wait lang ha. Check sa nako. Okay. So, depreciation. Makita ko slide for depreciation. Yes, sir. So, depreciation. Okay, ako na ipakita na kasi pasabot ni depreciation. No? Pares na siya sa cellphone, no? Marag, best nga example is kaning mga Apple nga mga Apple nga mga kini mga iPhone, no? Kining mga iPhone over time gaka-decrease ang value sa ilahang gaka-decrease ang value sa iPhone, no? For example, last year na mag-buy this year mag-buy ka og iPhone 17. Okay, this year nag-buy ka og iPhone 17. Pero for the next butang nato ang pagpalit nimo sa imong phone kay 80,000 pesos, no? 80,000 pesos nga iPhone 17. Pagabot pa sa next year, ang value ana sa imong iPhone 17 dili na siya 80,000 but mag-decrease na siya og value as the passage of time, no? Kung imo na siyang ibaligya sa marketplace, no, ang imuhang iPhone 17 next year, dili na dapat mo na siya ibaligya for 80,000 pesos. Mga more or less 65,000 pesos, 60,000 pesos. Tungod kay ang value sa imong physical property mo decrease na siya as time passes. No, mo na siyang pasabot ni depreciation. So din na ako ni i-discuss ha. Ining naa diri sa baba, focus na lang gid kaning sa solving, no? Kay kini dili mga kuan naman sa ni mga definition of terms. So again, ang pasabot lang gini depreciation as time passes by, as time goes by, ang value sa ato ang property is magka-decrease tungod kay ato siyang ginagamit, okay? So okay, di na po na ako ni moral sa mga reason nga nung mag-depreciate ang kwarta. So, first, natay normal depreciation, no? Kung ang physical, example na scratches na mga dents ang atong iPhone. So, syempre, di na din mo siya mabaligya o dako nga value. Again, moral na siyang mga reason nga nung mag-depreciate ang value sa mga nung mag-depreciate ang ato ang properties. So na ay 5 ka methods, ay na 6 ka methods in solving depreciation. Straight line method, sinking formula method, declining balance method, double declining balance method, sum of the years method, and service output method. Tapos, mo ni siya ang mga magbalik-balik nato nga mga symbols or variables. Ang C sub O, wala siya ang original cost. C sub L, wala siyang value at the end of life sa imong property or sa imong asset, no? Bali ang CO mo na siyang amount sa imong pagpalit sa imong asset. Kanino yung CL, if imo na siyang ibaligya at the end sa iyahang lifespan, mo na siya ang iyang scrap value, mo na lang na iyang value at the end sa iyahang usable nga life. Like parehas anang machine, no? If ang imong machine imo siyang gipalit 50,000 karon mo na yung original cost, 50,000. Pero
Gibutang dito sa specification nga ang machine is pwede lang siya magamit for 5 years, no? So pag abot sa 5 years, imo na ibaligya si machine kay di na siya magamit para sa imuha. So wala siya ang scrap value. Pila ang iyahang value nga mabaligya nimo at the end of its lifespan. So mana CL. L mo rin itong 5 which is mo siya ang useful life sa imuhang properties. D, mo ni siyang annual cost depreciation. Ang D, mo ni siya ang every year, pila ang gaka-decrease nga value sa imong machine. Now, for example, for year 1, kung ibaligan mo ang machine, mo na siya og 45,000. Di ba, gipalit mo siya 50,000. At year 1, pagkahuman sa year 1, imo na lang siya mabaligya for 45,000. So, pila ang na-depreciate na value sa imong machine. So, mo na siya ang D, which is equal to 5,000 pesos, no? Naputay CN, book value. Wala siya ang at the end of n years, no? Pila na lang ang value sa imuhang machine at each year. So for example, katong at the end of year 1, nag-depreciate imong machine for 5,000. So imong machine, pila na lang iyang book value atong first year. Pagkaman sa year 1, 45,000 na lang iyahang book value. Tungod kay nag-depreciate siya by 5,000 pesos. Kiniling DN, mali siya ang total depreciation. For example, ika-third year, so pila ang total nga na-depreciate value, pila ang total nga nakuha nga value sa imuhang machine or sa imuhang property. Anyway, let's proceed. First method, straight line method. So, mali siya ang pinakasayo niya method. Nala siya formula. So, this assumes that ang loss sa value sa imuhang property kay proportional to the age. Bali, each year, no, constant lang ang pag-depreciate sa imuhang property. So, ayang formula, kita sa nakatanan. Okay, ni. Di ba ang depreciation, which is mo na siyang amount of depreciation, mo siyang amount sa pag-decrease, no? Pila ang gi-decrease sa imuhang value sa imuhang property each period or each year. So yan yung formula kay first cost minus value at the end of its lifespan over lifespan niya. Then kung kuonin mo ang DN, by the way, kini si D sub N, di ba total man na siya, total accumulated nga depreciation, equal lang na siya to D, depreciation per year, times N, where N is pila ka years. So muna siya, di ba si D, mo ni ang formula ni D. Mo nang, Dani, mo na po ni si D. Mo nang N times, ini mo ni si D. So N times D. Mo nang si D sub N is just equal to D times N. Then Cn, which is mo nang book value, is just equal to first cost minus total depreciation at that specific N or specific year. Okay, so let's proceed to sample problem. So an electronic balance costs 90,000 pesos and has an estimated salvage value. Okay, this is salvage value, synonymous lang na siya kang scrap value or mo na siya ato ang CL. No? Nado siya yung CL at the end of its 10 years nga lifespan or lifetime equal to 8,000 pesos. What would be the book value after 3 years using SLM or straight line method in solving depreciation? So again, atong first cost, 90,000. Atong scrap value or salvage value kay 80,000. Then ang lifespan kay 10. Di ba ang formula sa book value maora ni C sub N is equal to first cost minus D sub N. So, nanatay first cost, CO, pero wala pa tay D sub N. Sa formula ni D sub N, o mara ni ang formula ni D sub N. N times C sub O minus CL over L, where N is money siya ang year kung asa taga-solve og book value, which is money after 3 years. So, 3 dapat ang ato ang N. So, 3 atong N, atong first cost kay 90,000, atong scrap value kay 8,000.
over lifespan nga 10. Therefore, at the end of year 3, mo na siyang nagbutang kog 3, at the end of year 3, natay total depreciation of 24,600. So, na tayo D sub 3 or D sub N. Mo na niya to ang D sub N. So, therefore, ang scrap value is 90,000, which is our first cost, minus total nga pag-decrease sa value sa atong property equal to 24,600. So therefore, ang scrap value is just equal to 65,400. So sa interpretation na. Bali, at the end of year 3, kung gusto nimo ibaligya imong electronic balance, ang iya na lang market value or iya na lang book value kay 65,400 pesos. Hello, madunggan pa ba ko? Hello? Yes, sir. Okay. Sample problem number 2. An engineer bought an equipment for 500 pesos, 500,000 pesos. He spent an additional amount of 30,000 for installation and other expenses. The salvage value is 10% of the first cost. If the book value at the end of 5 years will be 291,500 pesos, using SLM, compute the useful life of the equipment. So this time, ang ginapasolve na ni Kai ang L or useful life. L ang ginapa-solve. So therefore natay given no nga ngano ang first cost kay 530,000 man asa man nagikan. Gikan na sa equipment nga 500,000 plus installation. No? Therefore, ang first cost gigang gibayad nimo sa equipment kay 530,000. Tapos ang salvage value is 10% do sa first cost. Di ba? First cost nimo kay 530,000. So 10% sa 530,000 is 53,000. Tapos at the end of year 5, ang scrap value or ang value na lang nabilin sa tuang equipment kay 291,500. So ang ginapasolve is L, pila ang useful life sa tuang equipment. So remember, ang formula sa itong scrap value kay CO minus D sub N. Di ba remember, natay C sub N or natay C sub 5. No? At year 5, natay scrap value. So therefore, masolve na to si DN at year 5 yapon, no? At year 5, natay total depreciation nga 238,500 pesos. O, di ba? Remember, mo ni ang formula sa tuang D sub N. And remember, atong D sub N is 238,500 pesos. Pero, atong N nga gamiton is at year 5 times original cost na to nga 530,000 plus salvage value or scrap value nga 53,000 pesos over L. So therefore, masolve na nato si L equal to 10 years. So na po tayo sinking fund method. Kini si sinking fund method, okay ha, pakita na nako tanan diretsyo. Hello, madunggan ako? Hello? Yes, sir. Okay. So sinking fund method, similar lang siya sa atong panggamiton nga formula dani kang, di ba mo ning mga formula ni straight line method. Similar na gid kay sila og formula. Pero ang mailis lang kini si L. Instead nga automatic L ang atong gamiton, kini ang formula ni L nga ato ang gamiton. Tapos instead nga N lang ang gamiton mismo, mo na ni ang formula ni N. So mo na ang madugang. Again, same ra ang daning mga main formulas, pero ang formula lang ni L lahi na. Ang formula ni N lahi na pod, no? Nag-involve na ta dani og interest, no? Nag-involve na ta dani og I or interest. So sample problem, kini. A broadcasting corporation purchased an equipment of 53,000 pesos and paid 1,500 for freight and delivery charges to the job site. The equipment has a normal life of 10 years, with a trade-in value of 5,000 against the purchase of the new equipment at the end of the life.
Determine the annual depreciation by A, straight line method, and then letter B, sinking fund method at 6.5% compounded annually. So again, atong first cost kay 54,500. Asa man na siya gikan? Ang cost sa equipment nga 53,000 plus delivery charges nga 1,500 equal to 54,500. Tapos na siya scrap value nga 5,000 pesos. Tapos na siya lifespan nga 10 years. Isolve doon nato ang annual depreciation using straight line method. Insagay na si annual depreciation, mora na si D. No? Therefore, kung straight line method itong gamiton, initial cost minus scrap value over useful life. Substitute na to, first cost 54,500 minus a scrap value nga 5,000 over useful life nga 10. Therefore, ang annual depreciation is equal to 4,950 pesos. What if mag-use ta og sinking fund method? Now, kung mag-use tag sinking fund method, isa na ganitong ma-change, no? Same na gyapon ang formula, pero this time, ang L, dapat ilisa na to ang L og 1 plus I raised to the power of L minus 1 over I. So, mo na siya, no? Kini si L, gilisa na to, ani nga, value. So, ang CO, same na gyapon, 54,500 minus scrap value nga 5,000 over L na to. Pero this time, mo na itong L. 1 plus I, pero di ba itong I kay 6.5%, so 0.065. Raised to the power of 10 kay 10 years man ang useful life. Minus 1 over I nga 0.065. Therefore, using sinking fund method, ang annual depreciation is equal to 3,668.18 pesos. Sample problem number 2, a firm bought an equipment for 56,000 pesos. Other expenses, including installation, amount to 4,000 pesos. The equipment is expected to have a life of 16 years with a salvage value of 10% of the original cost. Determine the book value at the end of 12 years using sinking fund method at 12% interest rate. Therefore, mo na itong given, no? First cost is equal to 60,000. Asa man na gikan? Price sa equipment equal to 56,000 pesos. Tapos installation nga 4,000. Therefore, total first cost na to is 60,000 pesos. Yung salvage value daw kay 10% sa tong original cost. Di ba? Tong original cost kay 60,000. So 10% ana is equal to 6%. Useful life is 16 years. Then, N na to or ang years kung asa ta mag-solve book value kay 12. Ingon man ganito nga, determine the book value at the end of 12 years. So again, ang L, no, ilista na to ani nga formula, and ilista na to ani nga formula. Solve na to ang depreciation. Annual depreciation is equal to first cost 60,000 minus scrap value nga 6,000 pesos over L, again, money itong L, 1 plus 0.12 raised to the power of 16 kay 16 man natong lifespan minus 1 over I nato again nga 12% or 0.12. Therefore, annual depreciation is 1,263. O, di ba? Remember mo rin ang formula ni D sub N. D times N. So this time, nasolve na ito ang annual depreciation, 1,263, times lang nato sa N. Since naman ito sa sinking fund method, dapat ang N na to, mo niya to ang gamiton. So morning, ang N na to, mo ni siya. 1 plus 0.12 raised to N na to is 12 minus 1 over N na to again over I equal to 0.12. Therefore, atong D sub N is equal to 30,000
481.62. Ang ginapasolve, book value, di ba mo yung formula sa tuang book value. Natay first cost, minusan din nato total depreciation at year number 12. Substitute, therefore, ang ato ang book value at year 12 is equal to 29,518.38 pesos. Check sa nakang time ha. Wait lang. Kinapatay 12 minutes. Okay. Natay declining balance method. Kini po si declining balance method, ginatawag ni siya og Madison formula or constant percentage method, no? Bali, mura ni siya og mura bitaw siya og similar yung concept sa compounding period. Bali, pero si compounding period, di ba, pasaka man ang value sa money. Dali lang kan declining balance method, since depreciation na itong topic, pababa lang ang atong money. Bali, sa year 1, example, na kay 1,000 pesos. Sa year 1, nag-depreciate siya og 100. So, pila na lang ang value ni equipment ana sa year 1, so may mo na lang siya og 900. Pag-abot sa year 2, kato na po si 900, ang tuwaan nato sa percentage sa ni-decrease nga depreciation. So kung mag-solve kang year 3, iya na pong basihan nga kwarta is katong value sa imuhang equipment sa end sa year 2. So inana ang declining balance method. Pero naraga pa yung mga formula. Kita na ko tanan formula. So natay K, ang K mo na siya ang ato ang interest. Or mo na siya atong depreciation rate, no? Natay depreciation rate, duha ka buok ato ang pilihan. Pwede 1 minus ang nth root of C sub n over CO. Or K is equal to Lth root of CL over CO. Depende lang sa given. If gihatag si book value at specific year, kini atong gamiton nga rate. Pero pag gihatag si scrap value at useful span sa iyahang life sa atong equipment, kini pa natong gamiton nga formula. So ang book value, mo ra ning formula, no? CL is equal to CO 1 minus K raised to the power of N. Pag ipasolve ka og CL mo po ni CO times the quantity of 1 minus K raised to the power of L. Then ipasolve ka depreciation value at that year end, ipasolve ka depreciation value mo pa yung formula. C sub O times the quantity of 1 minus K raised to the power of N minus 1 K. Okay? Sample problems. A radio service panel truck initially cost 56,000 pesos. Its resale value at the end of 5th year of the useful life is estimated at 15,000 pesos. By means of declining balance method, determine the depreciation charge for the second year. So nada tagitaganta initial cost, 56,000 pesos. Iya daw resale value at the end of its useful life na 5 years is equal to 15,000 pesos. So ang atong L kay 5. Ang atong N kay 2. Kay sa year 2 man ta mag-solve of depreciation charge. So sa nato si K. Di ba si K nakadepende lang siya kung kinsa ang given. CL ba or CCN? Since ang given man kay CL, dili na to gamiton si C sub N. So CL ang atong gamiton equal to 15,000.
Then natay CO nga 56,000 pesos. Pero atong gamiton dani is 5 gyapon kay mo man na siya ang useful life sa tuang radio service panel truck. So masuk nato ang rate equal to 0.232. So masok na nato ang depreciation charge at year number 2. V sub n is equal to CO times 1 minus K raised to the power of n minus 1 times K. So, gikan lagyan ko na sa to ang formula. No, ang importante lang yun is makuha nato si K. So, therefore, ang depreciation charge at year 2 is equal to 56,000 times 1 minus 0.232, substitute na si K, times n nato 2 minus 1 times K. Therefore, ang depreciation charge nato at year 2 is equal to 9,977.86 pesos. Next, a machine having a certain first cost has a life of 10 years and a salvage value of 6.633% of the first cost at the end of 10 years. If it has a book value of 58,914 at the end of the 6th year, how much is the first cost of the machine if the constant percentage declining value is used? So, gining si constant percentage declining value, same na siya sa term ni Matheson or declining balance method. So, ang ginapangayo this time is si C sub O, no? Nadatay CL, di ba CL na to kay 6.633% of the first cost. So, same ra ani. Si CL is equal to 0.0633 of the first cost. Then, ang lifespan nato is 10 years. Ang N dayon nato kay 6, no? Kay, nado siya book value of 58914 at the end of 6 years. So, N nato is 6. Then, ang book value nato at year 6 is equal to 58,914. Again, ang ginapangayo kay C sub O. Solve sa nato si K. So si K, since ang given man kay CL, so itong gamitan ng formula ni K is 1 minus L truth of CL over CO. Substitute nato. So, sorry, naka-raise ni si 10 ha. So so kini si CO, ma-cancel out lang siya. So therefore, masolve na nato si K equal to 0.2376. Then remember, mo ang formula nato for book value, no? CL is equal to CO times the quantity of 1 minus K raised to the power of N. So nata initial cost, di ba, itong initial cost, mo na itong ginasolve, CN given 58,914. So substitute nato, CN nato is 58,914. Initial cost, mo na siya nga itong ginasolve. 1 minus K, nasolve na nato ang K equal to 0.2376 raised to the power of 6. Kaya mo na siya ang N nato, 6 year. Therefore, ang ating initial cost is equal to 300,000 pesos. Another sample problem, a certain type of machine loses 10% of its value each year. The machine costs 2,000 originally. So make out a schedule showing the yearly depreciation, the total depreciation, and the book value at the end of each year for 5 years. So mani siya akong pasabot, no? Beginning sa year or year 1, 2,000 pa imuhang value sa imuhang machine, no? The-depreciate daw siya of 10%. So sa column 2, 10% sa 20,000 is 200 pesos. Bali, 200 pesos sa year 1 ay ma-decrease sa imuhang value. So total depreciation at year 1 is 200 pesos. So pila na lang ang value? Pila na lang ang market value sa imuhang machine at year 1? So 2,000 minus iyang depreciate na value nga 200 equal to 1,800. So sa year 2,
kini si mo ang book value at year 1, mo na siya ang iyahang beginning nga market value year 2. So siya na po imong kuan 10%. So pilang 10% ni 1,800. So nakay 1,080 ay 180. So pila na yung total depreciation at year 2. So i-add mo si 200 from previous year plus 180. So therefore, nakay total depreciation nga 380. So kana si 380, i-minus nimo siya sa kani si 180, i-minus nimo ni siya kang 1,800. So therefore, na nakay book value sa second year equal to 1,620. So inana ang dagan sa ato ang declining balance method. So I guess this will be the last method, no? Kay wala na gyud tay time, si double declining balance method. So si double declining balance method, it is very similar to declining balance method. Ang nakalahi lang is ang pag-solve nato kang K. No, kang double declining balance method, ang pag-solve nato sa K, dali ra kayo. 2 over L, where L is ang atoang total useful life span sa tuang machine or sa tuang equipment, no? 2 over L lang diretso si K. So dali ra kayo. Tapos kini, di ba K man ni siya kaganina, no? Dadto sa declining balance method. So giilisa lang nato siya og 2 over L. Kini po siya K man ni giilisa nato og 2 over L. Kini K gapon gilisa nato og 2 over L. Kini K gapon gilisa lang nato og 2 over L. So proceed to sample problem. Determine the rate of depreciation, total depreciation after the end of the 8th year, and the book value at the end of 8 years for an asset that costs 15,000 pesos new and has an estimated scrap value of 2,000 at the end of 10 years by DBM or declining balance method and DDBM or double declining balance method. So first, natay mga given, no? Initial cost 15,000, scrap value 2,000, total useful life sa tuang asset equal to 10, tapos end dayon or year nga interested ka is 8 years. So 8 ato ang end. And then, ang magamit tag DBM, solve tag K. Kini atong gamiton nga formula kang K. Since CL man ang given, so CL pod kini pod atong formula nga gamiton. Dili ka to CN. Substitute nato. So useful life is 10, CL nato is 2,000, original cost nato nga CO is 15,000. Therefore, K is equal to 0.1825. Solve ta og book value. Kung pag-solve ta book value, mo ning formula basta declining balance method. CN is equal to CO times 1 minus K raised to the power of N. Since 8 man tano, 8 year man natong gusto, so CO nato 15,000. 1 minus K, ang K nato na solve is 0.1825 raised to the power of N. Gusto nato nga N is 8. Therefore, atong book value at year 8 is equal to 2,992.22. So, solve na to ang total depreciation. So, total depreciation is initial cost minus scrap value. Minus book value. So, solve na to ang total depreciation equal to 12,008 pesos. Try na po natin solve by double declining balance method. Di ba? Ang ma-change lang kang double declining balance method, instead nga katong K nga taas ng formula, ang K lang sa double declining balance method is equal to 2 over L. Where L nato is 10. Naraon 10 ang ato ang L. So therefore, ang atong K is equal to 0.2.
So makasolve na ta sa ato ang scrap value at year 8. So initial cost, 15,000. 1 minus K nato is 0.2 times N nato nga 8. Therefore, ang atong atong book value at year 8 is equal to 2,516.58. Then, kung mag-solve na yung depreciation value at year 8 is equal to first cost minus book value, substitute nato atong given. Therefore, ang atong total depreciation at year 8 is equal to 12,483.42. So again, no, si double declining balance method o si declining balance method, almost ragid same ang ilahang formula. It's just that ang K natong gamiton under double declining balance method is kining K equal to 2 over L. Katupod si straight line method ug si sinking fund method, almost sa gapon same ang ilahang mga formulas. It's just that kang sinking fund method, ang atong L na nasa ilahi nga formula. Atong N na sa ilahi nga formula. So naray mga similarities ang duha ka mga methods. So I guess that would be all for tonight, no? Murag nilapas na ta, nilapas na gid ta ay. Anyway, kunang i-off ang screen. So, mag-upload lang ko ha sa mga presentation. So again, as promised, i-apil na ko tong wala na itong na-discuss, no? Wala gina ito na apas kung discuss ng mga topics. And ang akong i-upload is katong PowerPoint presentation nga daghan og sample problems para mas ma-practice mo. So I think no time na may question. If na may question, i-message na lang ko directly sa akong Facebook, no? Sa akong messenger. Dato na lang ninyo i-raise ang inyong question kay naglapas na taong 5 minutes. So thank you so much for listening. And paminaw sa inyo hang next nga lecturer. So thank you everyone and good evening.